Gusto ko lamang pong malaman kung ang mga tauhan po ba ng BIR ay nagfa-file din po ba kayo ng SALN bilang commissioner? Dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction update. PHA Blue Ribbon Committee na ho kung saan maririnig ho natin kung paano sumabog itong si Senator Robin Padilla kasi nga gusto niya ho may panukalang ilabas ang SALN ng BIR. Kaya mga update kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pakinggan ho natin kung paano gisahin ni Senator Robin Padilla ang commissioner ng BIR. Kaya mga update, rekta na ho tayo. At sa amin pong ginong Pangulo, Senator Vicente Soto III, at sa amin pong boses ng masa, Senator Erwin Tulfo, sa lahat po ng aming panauhin, isang magandang tanghali na po. Ako po'y siguro naitanong na po ng lahat. Yung akin na lang pong katanungan makapagbibigay ng hinga sa inyo. At alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Pagpasensyahan nyo po kung marami po kami mga katanungan dahil bilang kami po ay senador, kami po ang boses naman ng taong bayan. Kaya yung amin pong mga tanong sa inyo, hindi po para idiin kayo, kung hindi para tanungin lamang po kayo. At ito po mga tanong ko naman po ay hindi naman po ganun kabigat. Katulad po ng mga tanong ng boses ng masa. Ang tanong ko lang po ay, katulad po halimbawa, ako po ay may panukala patungkol po sa freedom of information. Gusto ko lamang pong malaman kung ang mga tauhan po ba ng BIR ay nagfa-file din po ba kayo ng SALN? Lahat po, obligado po kayo. Kasi po kami, sa utos po ng aming... Ayun nga ho mga update, maganda naman ho itong panukala na gustong isulong nitong si Senator Robin. Dapat nga naman bago tayo pumasok sa isang trabaho, lalong-lalo na ho dyan sa gobyerno, dapat malaman kung ilan yung gaano kalaki yung network ng isang papasok. Lalo na pag high ranking official kasi nga mga update, pag lumalabas ho sila pag lumalabas na ho sila dyan sa kanilang trabaho, biglaan mga update, ang lalaki ho ng mga SALN nila. Malalaki na ho yung pera nila, may mga iba't ibang properties, may mga resort, may mga luxury car. Siyempre ho, magugulat tayo. 'Di ba? Gaano ba karami yung pera mo bago ka pumasok diyan sa gobyerno? Lalong-lalo na ho diyan sa BIR. Tama naman ho yan mga ka-update. Payag ho ba kayo na bago pa magsimula sila sa isang trabahong ganyan, pag mataas ang posisyon, malaman kung gaano karami o ano yung SALN ho nila. 'Di ba? Hindi yung biglaan ho. Ilang years pa lang sila nagtatrabaho, meron na ho silang mga magagarang sasakyan. Yun pala mga ka-update, binubulsa lang pala nila yung mga pera. Diba, may kickback din po pala sila sa ginagawa nila. Tama naman ho yan. Yung Pangulo, ipinablish po yung aming SALN. Sa inyo po ba may pagkakataon na magpapublish din po ba kayo ng inyong SALN? Pwede po bang itanong yan sa atin pong commissioner sa ngayon? Ang SALN naman po, these are public documents. Opo, so This can be accessed. so katulad po ng hindi po kasi sa amin po talagang in order po sa amin ng aming Ginoong Pangulo na ilabas namin ng aming SALN, wala po kaming nagawa. Kayo po bilang commissioner, dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? Titingnan po namin yon. Meron pong 16,500 na kawani ang Bureau of Internal Revenue. Ay, makaligayahan po ng taong bayan yan. Kahit po mapuno ang social media, kaligayahan po nila yan. Kasi kami din po, sa utos din po ng aming Ginoong Pangulo, na lifestyle check po kami. O di ba okay lang ho yan kung kahit na ilang libo pa sila nagtatrabaho dyan sa BIR. Kasi nga ho, yung mga senador na yan,
sila BP Sara, di ba nakita naman ho natin mga ka-update, nilabas ho lahat ng SALE nila, yung mga lifestyle check nila. Nilabas ho, dapat po, pagdating sa BIR, open din ho sila, hindi ho dinedepensahan nila. Nakakahiya ho yung commissioner na yan mga ka-update, di ba? Napaghahalataan ho sila eh. Pwede po bang mangyari din po yan sa inyo? May utos nyo ang lifestyle check? In fact ho, meron nga ho tayong mga ahensya na ng gobyerno na nagkakandak naman po ng lifestyle checks. Apo, kayo po, ginagawa nyo po sa BIR para wala na po yung mga tanong na ilan ang kotse mo, ilan ang ano mo, mga ganyan, ilan ang bahay mo, ilan asawa mo, yung mga ganun po. Magagawa po namin yan sa BIR. Opo, malaking bagay po yan. Opo, kasi alam nyo po, ang atin pong bayan ay dumadaan sa napakatinding pagsubok. Kapag tayo po ay naging transparent sa tao, ay makakalma po sila. Sa panahon po kasi ngayon, talagang ang tao po, sa totoo lang po, ang dami ko pong pinuntahan ng mga pagpupulong, ang gusto po ng karamihang grupo ay wag nang magbayad ng tax. Civil disobedience po ang nais nila. Ako po na po yung nagsasabi, wag niyong gagawin yan. Dahil hindi naman po lahat ng tao sa gobyerno ay may kapalpakan. Kaya ako na po ang nakikiusap na sana maging transparent po tayo lahat. Lahat po. Para ang taong bayan hindi na po nag-iisip ng mga civil disobedience o ano-ano mang mga bagay na makaka-disrupt pa po ng gobyerno natin. Isa na lang pong tanong. Commissioner, ako po kasi nung panahon nung ako po ay artista pa, ako din po ay naging revolusyonaryo. Lagi ko pong inaaway ang gobyerno. At noong mga panahon na yon, na-weaponize po sa akin ang tax. Ako po ay nadali talaga ng tax. Ngayon po ba mapapangako niyo po sa akin na hindi na po yan magagamit para maipit ang mga nagsasalita ng hindi, alam niyo man po, ng kanilang kalooban sa gobyerno? Ang tagubilin po sa atin ng ating Pangulo ay mangolekta ng buwis efficiently and fairly. 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 So, ibig sabihin po, ang kolektahin lamang, ayun nararapat talagang dapat bayaran ng taxpayer at hindi ito dapat ginagamit na instrumento para i-oppress or gipitin yung mga tao for other reasons other than tao at negosyo po. Tao at negosyo. Totoo po yan. Opo. Nakasumpa po kayo, Commissioner, ha? Nakita ko kayo kanina. Opo, pinapangako po natin yan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pinunong Higit. Salamat po. Before we wind up, kasi nakakuha kami ng report na yung dating ELAM wala na, di ba? Pinalitan na ng IRIS. Yeah. Internal Revenue Integrated System. Ang nag-handle nito, yung Information System Group. Yes po, Mr. Chair. Ang sabi niya, ang report namin dito, wala kayong basis na i-compare yung PAN, yung FAN, at saka O506 kasi wala raw laman. Kindly investigate, Commissioner. Yun nga po ang dahilan. Kaya yun nga, bakit walang laman? Sinadya ba yan? Para wala tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin. Sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Na madali lang yan, may red flag kung ito yung PAN, ito yung FAN, tapos biglang bumagsak doon sa O506, meron tayong basihan para magsagawa ng investigation. Kung walang laman yung IRIS, anong gagawin natin? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po, yan po ang utos natin after nating isuspend yung audits. Is for, yung po ang ibig sabihin natin to submit inventory to update the information in the ELAM. Kasi nga po, hindi ho regularly na-update din. Yeah, problem na dito is quits na lahat yung nakaraan. Kinakailangan pong i-update po nila. Can we still reconstruct? We can do that po. Mr. Chair. At ginagawa na po natin yan. Specifically, yung sa case ng Makati because there are a lot of questions. Mr. Chair, if Yes, you will, Senator please. Erwin. According to my source po sa BIR, an employee, nakakita po ng gray area, yan nga po na walang laman, yung sinasabi niyong IRIS. Nakita po nila na walang laman. So hindi po machi-check kahit sinong investigating body kung magkano ang binabayad sa gobyerno, magkano ang ang inassess
magkano lang napunta sa gobyerno. Kasi nga po, walang laman siya, Commissioner. So you really have to investigate that. And kung po pwedeng reconstruct po. Dahil sigurado po ako, Mr. Commissioner, lahat ito mauubos. Mawawalan ka ng mga RDO at saka mga batas. Are you planning to make a reshuffle very soon, sir? Kasi halos lahat po itong mga nasa harap po natin, nirereklamo po. Wala na lang po kaming oras kasi lahat po ito gusto kong tanungin isa-isa. Kaso sabi po ni Chair, the next meeting na lang ulit. So, are you planning to do a reshuffle very soon? Yes po, Mr. Chair. Magkakaroon po tayo ng reshuffling very soon. Okay, hindi lang po sa NCR kundi maging sa mga different provinces, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Kailan nyo na-discover na walang laman yung iris nyo? Nung chinek nga ho namin yung status. Pag-take over hindi mo, po update, nung chinek, walang laman. Hindi po updated ang status. Ang report sa amin, walang laman eh. Hindi lang hindi updated. But the thing is, if you can still reconstruct manually or through some other means, please do that. Kasi we will be able to unearth a lot of information. Yes, Attorney Ken. Actually, you can, because all the docket should be there. So if there's no information there, that's an accountability of the revenue officer and the RDO and the group supervisor. And actually, because you did not fill it up, dapat hindi nakaka-issue ng bagong LA sa'yo. Kasi hindi close yung, meron inventory lang ho ang bawat examiner. I think you have 30. If you 30 open na hindi mo close kasi hindi ka makaka-generate ng bagong LA para sa examiner na yan. And the docket is your accountability. So kailangan ho ma-reconstruct yan kasi yung mga docket hindi naman pwedeng iwala yan. So in the next hearing, in-expect namin na makapag-submit kayo ng specifically do sa may mga questionable. Yes, Mr. Chair. VAT-as or whatever, no? Opo. Enjoy muna tayo magpasko, especially kayo. After Christmas, after New Year na tayo kasi nasa LOA pa lang tayo, wala pa tayo sa raft, ha? Wala pa tayo sa mga ibang task forces and ang dami pang questions doon. Kasi yung RAFT is another issue that we have to tackle in this hearing or succeeding hearings. And the other, how many task forces have been created under Commissioner Lumagi? Yung ano po bale yung raft po at saka may mga yung special task force na hindi na kinakaya ng NID like yung kasi meron din po yung pagka masyado na marami like itong sa flood control kailangan talagang tulungan at i-augment yung NID. That's why there's another task force para dun sa mga ganong cases. Anyways, next hearing na lang natin pag-usapan kasi medyo late na rin yung Senate President. No, just unsolicited advice. Total break. Enjoyin daw muna yung Pasko. Pero kung maaari, umpisahan nyo na rin imbestigahan. Total, bago kayo dyan. Mas magandang clean slate. Umpisahan nyo na imbestigahan itong mga complaints na ito. Sa mga ini-email at saka yung mga aligasyon laban doon sa mga ninyo. Tara pag-shuffle ninyo, magandang itsura ninyo. Diba? Salamat. Thank you, Mr. Chairman. Pangit kaniyang digitalization how long will it take para makapuli digitalize yung BIR? Yan ang sakit natin kasi hanggat mayroong human contact, hindi natin maalis yung hindi tayo makakasolve ng gusto nating isolve. Pag binawasan natin or minimize or at least eliminate or at most eliminate, marami tayong ma-accomplish siguro. Yes, Attorney King. Actually, the BIR is digitalized. It's just that whenever we digitalize something, we put up a different system, and those systems does not talk to each other. The Irish, the one that's now being done, which was started even during my time, is to link all of this together. Kasi information from here feeds to the next.
unless nakalink sila, hindi mo ma-maximize yung mga digital data ng BIR. Kasi now, naka-silo siya. So kung magpapaimbestiga ang BIR, kailangan sabihin niya sa IT, gumawa ka ng program para i-match ito. Kasi galing dito, galing doon. So itong IRIS na ito is parang kino-consolidate ng lahat. Pero lahat na data na yan, digital yan. The other thing is, kailangan gamitin. Kasi maski mag-digital kayo, kung hindi naman gagamitin at kaya we were forced, that's why the LA system, you have to encode, otherwise it will not come out. Then dapat noon may inventory yan na pag open yan, dapat hindi ka nag-i-issue para dun sa exam. There must be a disciplinary mechanism na pagka yung dinadown yung system, may sagutin dapat. Kasi kung deliberate, pagkatapos wala namang ginagawa yung commissioner, talagang deliberately they will find a way na mawala, na hindi magamit yung system. Yeah, but yun nga, like I've always said, even how nice the system, at the end of the day, it's people running it. So the people has to... I remember during the time of Commissioner Guerrero sa BOC, I asked them point blank, kung naka-fully automated na sila, sabi niya hindi. And then that was during the budget deliberation. Sabi ko, how much would you need to fully automate? Kasi ang experience natin, ang laki ng export record ng China to the Philippines. Pag kinumpir mo yung import record ng Pilipinas from China, naku, ang laki ng discrepancy. So dahil ang daming technical at saka mga under declaration, precisely, we're not fully automated. I think the BIR ko, ang sagot sa akin, magkano kailangan nyo? Sabi sa akin, 15 billion. Budget delivery, sabi ko, I'll find a way to realign 15 billion. Just give me the details as per your requirements. Hindi na nagsubmit. Ibig sabihin, hindi interesado. So now, I'd like to ask BIR the same question for the 2027 budget, assuming na nandiyan pa si Commissioner Mendoza. To fully automate or digitalize, yon, pag-aralan nyo na kung magkano. And kami, magtulong-tulong tayo, budgetan natin, pero gamitin. Yes. Thank you, Mr. Chair. Kasi alam nyo, dalawa tama ng publiko eh. Expenditure side, ito yung series of hearings na ginawa namin 7 hearings. That's only the expenditure side. And mind you, we've been losing hundreds of billions of pesos in public funds. Ito expenditure, revenue side. Ganon din. So dalawa tama eh. Magkabilang leeg eh. So at least ma-correct natin man lang yung, at least ma-minimize natin, malaking tulong sa government or sa mamamayan for that matter. Yes, Commissioner. Yeah, yes, Mr. Chair. But just to inform lang po the committee, the Bureau of Internal Revenue has a very detailed digital transformation roadmap. It consists of several projects. Kaya nga ho, meron na tayo mga, sa latest data natin, 93% of our tax returns are being filed online. Ang problema nga, nawawala yun. Wala doon sa IRIS yun. Yun lang, isang district lang. Gusto natin compare yung PAN, yung FAN, yung O506, wala tayong basihan. Yeah, updating lang po yun. At inuutos ko na po yun sa mga kawani ng BIR. Please. At ginagawa po nilang updating ngayon. Yeah. Thank you. Thank you very much. So we will suspend and until further notice, but I assure you, we won't be calling a hearing before Christmas and before New Year. So happy holidays. See you in 2026. Yeah. Maraming salamat po, Mr. Chair. I don't have an opening statement. Bigyan nyo na kami ng yung sinabi kong walkthrough sa process. No, paano ba halimbawang nakakita tayo na target tayo ng isang taxpayer? Wag na muna yung voluntary, ano? Meron tayo targeted. Paano tayo nagsisimula at paano tayo tatapos? Yeah. I just want to make clear, no, the letter of authority is important for enforcement. No? Although 98% of the collection of BIR is voluntary and only 2% is from all these assessment, that letter of authority push behavior of compliance. No? So yun ho, yun hindi ho pwedeng mawala yung takot
Kasi marami hong hindi nagbabayad. No? Meron study na we have not collected more than 1 trillion pesos, no, from tax evasion and all those things. No? So the letter of authority is important. I can only discuss the process during my time because they have changed it. Nevertheless, so we can also compare how it evolved over time. Yeah, during my time, the first thing I did is I removed TVNs, yung tax verification. Meron kaming glossary of terms na very confusing. NOD, PAN, FAN, FDDA, FLD, so many terms. So baka pwedeng isama nyo na sa enlightenment namin yan. Before, the BIR investigate using 2 instruments, no? Actually 3. A letter of notice, which is when we compare, di ba, may BOT system tayo. So yung mga taxpayer, binibigay ho yung mga data, so kino-compare namin yung purchases, sales ng bawat taxpayer. Kung may discrepancy, sinusulatan namin, sinasabihan namin sila, no contact audit ito, no? Hindi namin sa pinupuntahan, sinusulatan lang namin na parang may diferensya ho yung nire-report nyo. Pwede ba explain nyo o kaya i-support nyo? So yun ho yung letter notice. Pangalawa, letter of authority. Yan ho yung issue na pinag-usapan ngayon. No? Yun yung LOA. No? So yan ho, kung walang LOA, walang letter of authority, hindi ho pwedeng pumunta yung tao ng BIR dun sa taxpayer at hindi niya pwedeng buksan yung mga libro ng taxpayer. So importante yung letter of authority kasi yan yun. But parang sa police, kung wala kang search warrant, wala kang warrant of arrest, hindi ka pwedeng pumunta dun sa tao. So kailangan mo ng letter of authority. Yung mission order naman ho, MO, yung initial na MO, usually this is issued because you want to do surveillance. No? So, meron kang suspecha na hindi ho siya nag-i-issue ng resibo, hindi niya nire-report lahat. So, magbibigay ka ngayon ng mission order, pwede mong tayuan sa tabi yung kahera. No? So, bawat transaction, yung BIR naglilista. Anong basic difference ng LOA sa mission order? Yung mission order is gusto mong malaman. Yeah, you're physically there looking at the transaction. No? There, when the customer comes in, may kahera, nandito yung BIR na tao. So, namo-monitor niya, kung gagawin niya ng 3 days, so, di makikita niya lahat na 3-day transaction. So, i-compare niya dun sa nire-report. So, kung ni-report niya sa 3-day, kakatayo niya dun, is 100 million yun pumasok. Tapos tinignan niya yung nire-report niya, 10 million lang. Bakit ganyan? No? So, yan yung mission order. Sino, Mr. Chairman, sino nag-i-issue ng mission order? RDO at saka regional director ho ang nag-i-issue ng mission order. Hindi naman ho yan ang commissioner. Regional. So, hindi commissioner, di ba? Yung regional or RDO, Revenue District Officer. Revenue District. Yeah. Tapos may dati may TVN, Tax Verification Notice. Ito ho, ini-issue rin ho dati ng RDO lang, no? So, parang pwede rin itong instrument to audit. So, during my time kasi meron kaming letter of LAM meron kaming system kung mag-i-issue ho yung regional director and RDO ng letter of authority, papasok sila sa sistema na sasabihin niya mag-i-issue na sa letter of authority. Tapos from there, yun ho mag-print out nun papel, yung papel na accountable form, no? At saka yung sistema na yan, i-input mo yan doon kung sino yung examiner na mag-o-audit. Tapos lalagay mo rin doon ano yung resulta ng PAN, Preliminary Assessment Notice. Ano yung resulta ng FAN, Final Assessment Notice. Tapos kung settlement, ano yung settlement? 0605 yun, no? Yung form ng BIR 0605, that's the payment. So all of that, you will put in that system. So yun ho, yun pag-monitor ho ng national office sa field.
sa lahat na nag-i-issue ng letter of authority. Dahil may sistema ng ganon, wala sa TVN, tinanggal ko ho yung TVN para isa na lang letter of authority, no? Para namomonitor ng office ko, no? ng commissioner's office. So yun ho yung proseso ng pag-o-audit. Saka isa rin hong dapat hong monitorin, di ba? Ang problema kasi ngayon, yung LN, yung letter notice na no contact audit, sinabi ho ng Supreme Court na hindi ho pwedeng mag-assess dahil from LN. Kailangan lang letter of authority. Kaya siguro napapansin nyo sa isang taon, 4 na LOA ang nai-issue kasi yung dating LN, ini-issuean nila ng letter of authority. No? So, nagbabat return kayo every quarter. So, 4 na quarter yan. So, letter of authority mo, 4. Wala bang limitation ang pag-issue ng LOA to a particular individual or entity? No, during my time, I issued a audit plan, no? And in it, there's a specific provision that said you can only audit a taxpayer 2 consecutive years. Kung kung gusto mo siya i-audit ng 3rd year, kailangan sabihin mo na may fraud. May discrepancy ng malaki, no? Tsaka yung assessment mo malaki. Kasi kung hindi malaki, tatanungin ka, bakit yan ang pinili nyo? Ang dami-daming ibang taxpayer. Bakit siya ulit? Ang liit naman yung kinokolekta nyo. So in 2015, I issued an audit program where there's a specific provision that you cannot audit a person 3rd consecutive time, except if you can say there's fraud.